Hi! I am Shello and welcome to my digital diaries. Yan lang po kayo and watch till the end of this video. Hi guys! Skincare tayo. Nakapaghilamos na ako dun sa kabilang bathroom. And andito kasi yung mga pang skincare ko. Hindi ko pa nalipat dun sa kabila. Kaya dito tayo mag-i-skincare. Andito din yung ating bulak. Wala na ding stock na bulak dun sa kabilang bathroom. But anyway, let's do skincare. Ang aking cleanser guys ay Silka lang. Ubus na nga oh. Tapos nilalagyan ko to ng retinol. So bibili na lang tayo ulit kasi nga ubus na siya. Nilalagyan ko siya ng retinol. Hinahalo ko dito. So far, nagtutuyo naman yung aking mga tagyawat. Kasi nagkaroon ako ng breakouts guys. Kung makikita nyo, ayan, dyan siya. Dami ko dyang mga dark spots dahil sa ating tagyawat. Pero ngayon, nagfe-fade na siya. Kasi nga, dahil dun sa retinol. At saka may ginagamit ako na ointment. Recommended ng doktor ni best friend. Dahil nagkaroon siya ng acne before. So, yun yung ointment na inirecommend sa kanya. So, pag nagkakaroon ako ng pimple ngayon, katulad ngayon, kagabi, ayan, nagkaroon na naman ako. Gumamit kasi ako ng ibang soap. Ang ginagamit kong soap ngayon, guys, ay Piari. Yung turmeric soap. Tapos pag, wait lang, naamoy ko kasi yung what is this? Yung Silka. And then, pag gumagamit ako ng ibang sabon, nagkakaroon ako ng tagyawat. Si Piari lang talaga ang nahihiyang ko. Kasi guys, ako kapag may bagong labas na whitening soap. Diyan ako dead na dead sa mga whitening product. So susubukan ko 'yun. Ililipas ko muna yung aking ginagamit talaga, tapos susubukan ko 'yun. Hindi din naman ako nagtatagal sa paggamit sa kanila kasi bumabalik din ako dun sa mga ginagamit ko na mumurahin. Ito, mura lang to Tapos yung Piari, mura lang. Pero yung mga binibili kong mga bagong sabon, kay mamahal. Hindi naman siya may effect sa akin. So, nagkakaroon pa ako ng tagyawat. Kaya bumabalik pa rin ako sa Piari turmeric soap. Pagkatapos kong mag-cleanser, isusunod natin yung serum. Napakadumi guys. Tingnan nyo. Diba? Kahit natulog lang kayo, ang dumi ng ating pagmumukha. And then after nun, ginagamit ko tong Anua. Binili to ni best friend, mga Korean product. So, Niacinamide. Hindi ko alam kung Korean talaga yan. Pero yun yung sabi sa akin. Niacinamide serum. So, before ako mag-sunscreen, ito muna ang ina-apply ko. May dropper. Gawin natin sa ating noo, sa ating nose, sa ating cheeks. Tapos mamaya na yung leeg. So, i-spread ko lang to. Ganyan. Kita nyo ba? Maganda to guys kasi kapag pinatungan nyo siya ng sunscreen lang para kayong naka-makeup, nag-glowy yung yung skin nyo. Pag ginamit nyo tong serum na to tapos pinatungan nyo ng ginagamit nyong sunscreen, ay perfect. Para kayong Korean look. Korean skin. Then din natin yung ating leeg para magpantay. So guys, ito ang aking mga kaligayahan, ang mga skincare. Sa mukha, sa body, lotion. Pero ang ginagamit kong lotion guys ay lang. Abonay lang talaga ako. Hindi ako nagamit ng iba. Kung hindi abonay na yellow is abonay na pink. Yung may collagen. Yun yung ginagamit ko. So, after ng ating serum, ako naman ay mag-a-apply ng Hikari. So, ito lang din yung nahiyang kong sunscreen, guys. Nag-try din ako ng iba't ibang sunscreen, pero nag-breakouts ako dun. So, ito lang talaga yung nahiyang ko na sunscreen. So, matagal ko na itong ginagamit, guys. Ang Hikari Skin Essentials Ultra Fresh Sunscreen.
So, hindi ako nag-breakout dito. Meron na din siyang SPF 50 PA++++. Daming plus. Daily Protection Gel Cream. Protects, repairs, corrects. So, itong mga breakouts ko na yan. Nakuha ko yan sa mga sunscreen at saka sa sabon na hindi ko talaga ginagamit. Pero ngayon, mag-i-stick na tayo sa ginagamit natin talaga na sunscreen para hindi na tayo tagyawatin. Ang gusto ko to kasi hindi nyo na kailangang mag-makeup. Feeling ko hindi ko na kailangang mag-makeup dahil sa mga product na i-touch. So, spread lang natin yung ating sunscreen. Ang bango pa nito, guys. Ayan para na akong nag-makeup niyan. Para na ako nag-apply ng foundation. Pag pinagsama ko yung serum at saka itong ating sunscreen ng Hikari. Yan guys. O, diba? Para ako nag-apply ng foundation. Hindi na natin kailangan mag-makeup. So, pagkatapos niyan, para naman ganadong-ganap do ako sa araw, nagli-lipstick lang ako. Ang lipstick ko ay walang brand. Basta pumula lang yung lips ko, okay na sa akin yun. Yarn. O, diba? Okay na to. Pwede na tayo maglinis ng bahay. Na guys, mag-prepare ako ng aking kakainin for breakfast. Kaya, tiyala mo na kayo. So guys, kakain na tayo ng ating breakfast. 2 itlog ang aking kakainin. Tapos, hot choco. Tingnan niyo yung baso ko. Ang cute-cute, di ba? Nabili lang namin to sa may Lulu. 4 dirhams. So, yung aking chocolate powder ay ganito. Nakalimutan ko yung brand nito guys, pero ano siya, sweetened, kaya medyo high calories siya. Tapos nilagyan ko siya ng collagen powder. And ang ating sweetener dyan ay stevia. So alam nyo na guys, kakainin ko to sa page, kaya alam mo na kayo. But anyway, it's 251 calories guys. Kain tayo ng lunch guys. Meron ako ditong rice and fish. Alam nyo ba itong isdang to? Ito pa yung niluto ng nanay ni best friend nung nagbakasyon siya dito nung December. Ang tagal na. Freezer lang namin. Tapos meron ako ditong munggo. Niluto ko to kaya alam ko ang calories niyan. Mababa lang ang calories ng mga gulay guys. And nag-prepare ako ng suka, bawang at sili. Nilagyan ko ng salt. But anyway, kakain na tayo. Pero alam niyo naman kung saan ko ito kakainin. Hindi dito. Panoorin niyo yung aking page. Doon niyo makikita yung aking mga lafang. Lalagay ko dyan yung link ng aking Facebook page sa description box. But anyway, kakain na ako. Diyan lang muna kayo. Nagluto ako guys ng apritadang beef. Apritadang baka. Ay, hindi ko siya nalagyan ng bell pepper. Allah. But anyway, okay lang yan. Pero may carrots and potato naman. Gusto pa naman ni best friend may, may bell pepper. Bell pepper. But anyway, okay na yan. Pinalambot ko yung baka sa pressure cooker, guys. And isasali natin dito sa ating serving bowl. Para pagdating ni best friend ay kakain na lang kami. Ay, wait lang. Wait lang, guys. Kailangan ko pala tong timbangin. Kasi ano ko yan. Titingnan ko kung ilang servings ang magagamit ko. Ang magagawa ko. Kasi sa calorie deficit guys, kailangan timbangin muna yung hindi pa luto na pagkain versus luto na pagkain nyo. Para mahati nyo yun
ng ilang servings, tapos ma-count nyo yung calories kung ilang calories yung mai-intake nyo sa niluto nyong dish or pagkain. Ganun kabusisi ang pagkakaldef. Unlike sa keto diet ko dati, ang iniwasan lang ay yung yung carbs. Tapos, ang ano mo naman doon is pwede kang kumain unlimited. Basta wala lang carbs. Pero dito sa what is this? Sa Caldef, makakain mo naman lahat, pero kailangan may limit. At saka walang restriction about sa carbs. Kasi sa Caldef, doon kami kumukuha ng energy sa carbohydrates. Basta, ang babantayan lang namin ay ang aming calorie intake. So, etong niluto kong to is nasa 1,039 na yan, yung isang puno na yan. Tapos, meron pang sauce, sayang yan. Kasi kasama yan sa timbang. Kukuha lang ako dito ng mga dalawang serving kasi kahati ko si best friend kakain dito. Alam niyo naman si best friend maka-earn. So, yung isang puno yan guys is 1,060. So guys, ako ay magkukompute muna ng aking niluto kaya tsala muna kayo. So yummy. Hi! Dinner time. Kain tayo. Andito na si best friend. So, ang kanyang pagkain ay isang bowl. One bowl versus me. Is it tasty? Yeah. Ayos, pressure cooker. Yeah, it needs. That For way it's the soft. That way Kasi- it's soft. Kasi pag hindi ko yung pressure cooker guys, para yung goma. Pero yung potato, hindi ko talaga siya pinalambot. Ayoko nang masyadong malambot sa potato. Siya gusto niya yung durog. Hindi ko pinalambot. What's the name of this? Nagreklamo. Apretada. I remember like this one you were making with the chicken, yeah? The chicken. So guys, ako ay kakain na. Diyan mo na kayo. Yan lang ang mga ganap for today guys. Maraming salamat sa panonood. And see you on my next video. Bye!